Unang nakakatawang balita, anti-clear mga kababayan, nagpanik na dyan sa Malacanang. Naku po! Alright, welcome back to my channel mga kababayan. Nandito lang po tayo para buldakin natin itong mga hinayupang mga buhaya. Unahin muna natin ito sa anti-clear sa ating konting intro dyan dahil nagpapanik yarn. Panic yarn! Alright, let's go anti-clear. Laglagan na nga ba? I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. Tingin ko, mananahimik lang amuna. Anti-clear. Matapos ang pasabog ni Ayan former na. Speaker Martin Romualdez sa flood control scandal, Opo. posibleng makalagdag na rin daw sa kontrobersya ang kanyang pamangkin na si Congressman Sandro Marcos. Mananahimik lang amuna. Muna, The diya. fact that Ayan. former Speaker Martin Romualdez is acting this way, maybe he feels na talagang kung saan pupunta yung ebidensya, papabayaan ng presidente at hindi proproteksyonan siya kahit minsan. I will not go alone. Okay. I will not be the fall guy for other people's Ayan na. corruption. Baka papunta na sa kanya yung ebidensya, Agoy. kaya ganito yung reaction niya. Tanong naman ng abogadong si Jose Castro, Oy, kay Castro. Romualdez na mismo nang galing, na sa tagal niya sa politika, marami siyang nalalaman sa parehong administrasyon, ngayon at noon. Sana raw, nagsalita na siya noon pa, lalo na noong may build program sa ilalim ng dating administrasyon para sa ganon, hindi na raw sana minana ng Marcos Jr. administration ang umano'y Tangina. korupsyon ng nakaraan. Yun po mga kababayan, grabe ka anti-clear. Ikaw na talaga ang pambansang tanga. Hindi ba Duterte na naman mga kababayan ng kanyang default. Sige, patuloy mo lang yung anti-clear dahil ikaw talaga ay pambansang tanga. Palakpakan sa iyo. Sige, imbestigahan mo na. Ay nako, ulit mga kababayan dito sa video mga kababayan natin. Papakita natin itong kasinungalingan ni Trillanes. Kala mo At saka andito rin si Bongbong Marcos mga kababayan na pinipilit na po ng Korte Suprema na sumagot dyan sa petisyon patungkol sa kanyang hair follicle test. Ako, anti-clear, baka masali ka dyan sa follicle test. Ay nako, at si Tambi, shout out sa iyo, Tambalus. Isabit mo pati yan si Sandro Marcos. Maraming ghost project yan. Bakit nga ang lakas ng loob siguro ni Tambi? Akala niya siguro wala yung ghost project sa lugar niya. So, absuelto siya. Hoy, gunggong, animats ka, hindi bulag. Hindi tanga ang mga taong bayan. Gayo ka. Ikaw, kayo ang mga mastermind dyan. Ako po. At andito rin, ang sagot po ni BP Sara dyan sa circus ng Injustice Committee nitong si Luis Tro. Itong mga nayupak na mga NPA. But unahin muna natin ito kay ating kasanggang Jay. Dito tayo mag-reaction mga kababayan dahil maganda ang punto de vista dito patungkol po kay Antonio Trillanes. Panoorin natin kung gaano kasinungaling itong hinaypaks. Muli na namang umandar ang malikot na imahinasyon nitong si Trililing sa kanyang pagtistigo sa impeachment case laban kay VP Sara. Paano ba naman kasi? Ibinahagi na naman nito ang kanyang mahiwagang kwentong kutsero tungkol sa di umano'y pagtanggap ni VP Sara ng pera galing sa isang drug lord sa katauhan ni Sammy Oy. Sammy Oy. Total po na natanggap ni Sara Duterte mula doon sa Galam-lam lang yung animas. ay 22,322,538.21 habang mayor siya ng Davao City. Subalit ang kathang kwento na ito ni ito. Trililing ay agad na natibang nang mapag-alaman mismo sa kanyang affidavit ang isang butas patungkol sa di umano'y pa-payout ni Sammy Oy kay VP Sara noong October 25, 2011 through BDO sa may Isim Lanang. Ngayong ang Isim Lanang ay nag-open noong September 2012. Almost 1 year na taliwas. Sa script nitong si Trililing. Ang agad tanga. Kasama ni Kel Castro. Animas ka. O, palpak. Lalo namang hindi
hindi naging kapani-paniwala ang kwento nitong si Trililing nang isama na niya sa kanyang kwento Ito si na. Hanilet Avancenia at Kitty Duterte na tumanggap di umano ng milyon-milyong halaga mula kay Sammy Oy. On 25 October 2011, nakatanggap si Hanilet Avancenia joint with Kitty Duterte 2011 pa. ng 10,655,371.81 pesos. Oy, gago. Oh, ilang taon ba si Kitty Duterte niyan? O kung 2011 pa, oh. Si Kitty Duterte ngayon, hindi pa nga nag-30 years old, di ba? 20 plus pa. So, ang batang-bata pa, tatanggap ng ganyan ng milyon-milyon, di ba? Grabe kasi nungaling ko amin. Ikaw, Trililing, may kalalagyan ka talaga sa panahon ni VP Sara. Kaya ang yabang pa niya, na-vindicated daw siya. Anong vindicated? Ayop ka, yung amlak. Kasabwat niyo yung amlak, gago. Ito dito rin, mabubuking din dito si ano. Yung amlak na yan, yung si 40. Yung mahaba. Sammy Oy. Oy, Sammy Oy. On 23 April 2012, nakatanggap muli si Hanilet Avancenia Bakak. joint with Kitty Duterte mula kay Sammy Oy ng 10,655,373.31 pesos. On October 22, 2012, nakatanggap si Ay, Hanilet tanga lang, wala sa'yo. joint with Kitty Duterte mula kay nako. Sammy Oy ng 10,655,373.81 pesos. Ang galing mo. 10 April 2013, nakatanggap si Hanilet Avancenia joint with Kitty Duterte mula kay Sammy Oy ng Dinidemanda ka na ngayon ni Sammy Oy, gago ka. 81 pesos. Oo, mga kabayan, may balita. Dinidemanda na siya ni Sammy Oy. Total na natanggap ni Hanilet Avancenia joint with Kitty Duterte mula sa drug lord na si Sammy Oy ay 53,276,000. Wow! Palakpakan! Trillanes! Gago ka. May kalalagyan ka talaga. Ang grand total na nakuha Wow, ng grand Duterte total pa. family mula sa isang drug lord na si Sammy Oy ay 181,653,487.36. Maliw kaya tayo. Ayan, baliw talaga. Ito, tingnan nyo itong post, mga kababayan. Basahin ninyo dito. Makikita ninyo dito ang post ni Tamba Los Romualdez na sila pala ang mag-best friend nitong si Sammy Oy. Paano yan? Animal. Diba? Ginagago lang tayo mga kababayan ito, kalokohan ng mga buhaya. Ginagamit nila si Trillanes. At ito nga, puro kasinungalingan naman. At mayroon namang mga nagbubunyi na akala nila, uy, totoo talaga. Ito sinasabi ni Trillanes. So, yung mga gugok, mga bugok, mga tangalan talaga ang maniniwala dito kay Trillanes. Lahat yata ng mga pahayag niya na debunk. Vindicated ka. Saan ka vindicated? Dito sa AMLAC. Dito, panoorin nyo itong AMLAC dito mga kababayan. Naging katawa-tawa at naging obvious na scripted ang datingan nitong si Porky Ronel Buenaventura ng Anti-Money Laundering Council nang kumpirmahin nito na tugma di umano ang mga bank transactions ni VP Sara na ipinakita ni Trililing. Mukhang may malita din yata ito hinayupak na Porky. Ano ko naman masasabi na verify mo na tugma ang mga paratang na iyan ni Trililing kay VP Sara. Ayan Ngayong na. kakaupo ko pa lang bilang Executive Director ng AMLAC noong April 14 at kung ating pagbabasihan ng testimonya Bago. ang pinalitan mong Executive Director ito. noon ay tahasan na niyang pinabulaanan na sa AMLAC nang galing ang mga dokumentong hawak ni Trililing. Trililing, sablay, palpak. In the last hearing Uy, conducted nabuhay si Akop. in November 2024 of the Quad Committee, Ay, nako, you ito, were kasama rin required ito, to buhaya rin authenticate ito. documents submitted by former Senator Trillanes purported to show money trails linked to drug proceeds. Yes, Mr. Chair. Have you submitted such to the committee?
Mr. Chair, in 2016, the Anti-Money Laundering Council issued a public statement which denies that we are the source of the documents or information shown by Senator Trillanes. Paano yan, Trillanes, di ba? Kitang-kita, klarong-klaro dito mga kababayan, itong bagong talagang AMLAC. Bago lang na-appoint ito noong July 14. Bagong-bagong appoint at sang-ayon. Hindi nga kaya ito nabigyan ng malita din mga kababayan. Itong inayupak na 14. Di ba? Yan po ang pinakaklaro mga kababayan. Trillanes, napakasinungaling. At saka itong AMLAC kayo. Mananagot din kayo sa pinagagawa nyo dyan. Illegal yan eh. Illegal yan. Darating din na panahon, makakasuhan din kayo. At saka ito nga si Trillanes, kakasuhan na nga nito ni Sammy Uy. Nag-file na ng kaso dyan. Forgery dyan kay Trillanes. Naku po! Okay. Dumako naman tayo dito kay VP Sara mga kababayan sa sagot niya dito sa mga tambalos-los. Tingnan natin. Mula kay PBBM hanggang COA at AMLAC, isa-isa silang binwentahan ni Vice President Sara Duterte. Isang araw matapos ang ikatlong impeachment hearing sa Kamara. Sa isang pahayag, sinabi ng bise na habang lumalala ang umano'y pang-abuso ng administrasyon sa mga institusyon ng bansa para sa politika, mas nahalata raw na takot itong managot. Si PBBM din daw ang sumusuporta kay former Senator Antonio Trillanes IV na anya'y wala pa ring pinagbago ang naratibo. Tinawag din ni VP Sara na low bender ang Kamara na tumatanggap umano ng mali-maletang pera at lumalagpas sa limitasyon ng constitutional powers nito. Hindi rin nakaligtas ang Commission on Audit at ang AMLAC sa buwelta ng bise. Simple lang daw ang sagot ni Duterte sa lahat ng alegasyon, malinis ang kanyang service record at wala raw siya naging kaso ng korupsyon. Ang mensahe ni VP sa publiko, huwag umanong magpalinlang sa ingay ng impeachment habang wala pa ring sagot sa flood control controversy. Sa isa pang pahayag, inanunsyo ni Duterte na hindi na matutuloy ang nauna niyang biyahe dahil sa last minute daw na pag-aproba ng palasyo. Pero ang hirit ni VP sa Malacanang, abangan ang kanyang bagong request. Sabi ni Attorney Michael Poa, ang spokesperson ng defense team ni VP Sara, kailangan maging maingat sa pag-interpret ng transaction details na ipinakita ng AMLAC sa House hearings. Suspicious transactions does not equate to any wrongdoing or unlawful activity. Perhaps the bank thought or tagged it as suspicious, so umakyat sa AMLAC. Hindi naman ibig sabihin nun illegal na kaagad or may money laundering na kaagad. Umabot sa 6.7 billion pesos ang na-flag transactions based sa report ng AMLAC. 3.7 billion pesos ay sa accounts ng bise at 2.9 billion pesos naman sa kanyang asawa. May tugon din si Poa nang tanungin kung kilala ba ni VP Sara si businessman Samuel Uy, ang inakusahang drug lord umano ni Trillanes na nagbigay raw ng milyong-milyong pera sa bise. As to her personally knowing Samuel Uy, hindi namin napag-usapan pa. It's public information naman na kaibigan talaga ni PRRD si Samuel Uy. As to the allegation of him being a drug lord, that's merely an allegation, so we shouldn't conclude anything out of that. Wala rin daw sa impeachment complaints ang ilang alegasyong nilabas sa House deliberations. We're not naive, di ba? We have observed what's been happening sa committee hearings, pagpapalabas ng iba't ibang subpina para kumuha ng mga sinasabi nilang ebidensya, kahit ang mga ito ay hindi naman bahagi ng dalawang impeachment complaints. Una nang sinabi ni House Committee on Justice Chair Congresswoman Jervil Luistro na tila lagpas na sa kinakailangang standard para magkaroon ng probable cause ang mga ebidensyang hawak nila. Ayan na nga mga kababayan, puro mga sinungaling, di ba? Masarap na pag-uuntugin yung ulo nila dyan. Kasama itong si Luistro. Papanggap pa yung marangal. Puro mga sinungaling. Ay naku, hanggang dito lang tayo mga kababayan. Abangan natin dyan ang Korte Suprema na inuusig na po itong si Bongbong Bangag sa kanyang hair follicle test. Uy, magpa-drug test ka na! Kapal na mukha ninyo dyan, ha? Lalo na itong si Trillanes. Naku, hero. Hero ng mga kakamsit ngayon si Trillanes. Mga gago! Alright, thank you for watching. God bless you all.